Tuklasin natin ang kwento ng mga ordinaryong tao na nagsimikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento kung saan tatlo lang ang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Denise. Samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo. Sinasabi nilang education is the key to success. Dahil dito, lahat tayo nagpupursiging makatapos ng pag-aaral. Dahil ito ang susi upang tayo magtagumpay. Kilalanin natin si Mr. Willie Goco na sa edad na 64 ay nagtiyaga at di na walang pag-asang siya'y makatatapos ng pag-aaral. Ang pag-aaral pala ay hindi privilege, kundi opportunity. Sa aming pagmasid-masid sa loob ng Divine Word College of Calapan, napukaw ang aming pansin ng isa sa mga natatanging mag-aaral ng dalubhasaan. Natatangi siya dahil sa kabila ng kanyang edad at tagumpay sa buhay, ay patuloy pa rin siyang nagsusumikap na makapagtapos ng isa pang kurso sa kolehiyo. Po si Willie Goco, na nagmamayari ng Karangyan Builders, isang construction firm dito sa atin sa Calapan, Oriental, Mindoro. Subalit sa kasalukuyan, ako rin ay isang mag-aaral dito sa Divine Word College of Calapan na nag-aaral ng Bachelor of Science in Architecture. Sa kasalukuyan, 3 taon ko nang binubuno ito. Kilala si Ginoong Willie Goco sa mundo ng negosyo. Nasa dugo niya at ng kanyang pamilya ang pagnenegosyo, kung kaya nga at marami ng linya ng negosyo ang kanilang pinasok. Pagkatapos ko po ng kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas, Los Baños, ako po ay napasama sa isang project ng National Science Development Board na nagde-develop ng packages, training course para sa mga farmers. Pagkatapos noon, ako ay naggawa ng paraan na itaguyod yung mga lupain ng aking magulang sa Bukayaw na binabaha. Doon ako nag-umpisa magkaroon ng isang palayan, tatanim ng palay, maisan, pakwan, sari-saring pwedeng pagkitaan. Sa kabila ng kanilang tagumpay sa negosyo, muling tinahak ni Willie Goco ang daan ng karunungan. Muli siyang pumasok sa kursong arkitektura dahil na rin sa kanyang paniniwala sa kakayahan nitong baguhin ang buhay ng isang tao. Meron akong pagkakataon nung si Congressman Libista ay pumasok, sinabi ko sa aking sarili na kung sakali papasok ko sa construction, magbigay ng mga halimbawa na mabubuting struktura katulad sa schools, multipurpose buildings, drainage, saka itong mga kalsada, mga farm to market roads, usually farm to market roads. Hanggang sa unti-unti akong nadagdagan ng alam. Pero napansin ko, hindi formal ang aking education tungkol dito. Kaya naisipan ko mag-aral ng Bachelor of Science in Architecture na ngayon ay binubuno ko na. Sa ngayon, patuloy niyang iniintindi ang kanyang mga negosyo, ganun din ang pagtatapos sa kanyang kinuhang kurso. Usually vertical. Mga school buildings, gymnasiums, na sa ngayon, lalo na itong taong ito, malaki yung aming binubuno, malaki. Kami rin yung unang nagtayo ng school building dito sa elementary na 3 floors. Ngayon, ang ginagawa namin sa sa community vocational high school, isang 12 classrooms. Tapos yung PNP regional headquarters, kasabay na ginagawa rin namin ngayon. Bilang isang mag-aaral, marami ring paghihirap ang kanyang dinaranas na kanya namang tinutugunan sa pamamagitan ng pagiging matatag at pagtitiwala sa sarili. Dahil ako ay isang senior age, yung memory gap na although halimbawa mag-aaral ako, napag-aralan ko na nung gabi, kinabukasan pagdating sa exam nakakalimutan ko na. Isa pa, yung dexterity ng kamay ko na gumuhit ay hindi na ganun kagaling katulad ng mga estudyante.
So nagawa ko ng paraan at sa advice din ng mga instructor ko, magpatulong ka na lang sa mga draftsman. Ibigay mo yung konsepto mo at i-execute nila ang drawing. Maraming hamon din ang kanyang kinakaharap sa pang-araw-araw niyang pamumuhay. Bilang negosyante, Ang BS Architecture, napakalaking challenge kasi hindi ito yung pag nakapag-aral ka at naka-exam ka na, okay, matatapos mo semestre. Ito ang daming isasubmit na plates, designs, mga papers, tapos bukod sa mga sauluhin ng mga technical matters. Bukod pa ang mathematics. Madami kang dapat pag-aralan. Hindi ibig sabihin graduate ka na, tapos ka na. Saka ka pala mag-aaral doon. Ibig sabihin, ang college degree, sa totoo lang, sana maintindihan ng mga nakababata kong kaklase, ang college degree ay isa lang susi. Paggamit mo ng susing yan, mas malaki pa ang dapat mong pag-aralan at gampanan doon sa magiging profession mo. mensahe ng pagtsatsaga ang iniwan niya sa amin at sa lahat ng mga taong patuloy na nangangarap. Sa mga nakababata at ngayon lang nagsisimulang mag-aral, huwag niyo sayangin yung pagkakataon na makapag-aral kayo kasi sa bandang huli, sa pagdating ng panahon na hahanapin nyo na ba't hindi ko na pag-aralan yung mabuti, yung bagay na yon, ay doon mo ma-realize, doon mo lang malalaman na ang pag-aaral pala ay hindi privilege, kundi opportunity. Ang opportunity na ito, hindi lamang naibibigay dahil may kakayanan ng magulang mo na pag-aralin ka, kundi may panahon na available sa iyo, meron kang kalusugan na magagamit mo sa pag-aaral. Tunay ang kaangahangang inyong kwento, Mr. Will. Isa kayong inspirasyon para sa amin upang pagbutihan pa ang pag-aaral at gawin ng lahat upang makapagtapos. Naway gaya ninyo, magpursige pa sana ang ibang kabataan kasama ng iba pang mga nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral dahil ito ang siyang magiging daan upang magtagumpay. Samahan niyo ulit kami sa susunod nating kwentuhan. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at tagumpay na pag-uusapan. Ako si Denise at Kalapeño, magtagumpay ka!